At ito ang sabi ni seller, hindi daw pwede siya pang start sa motor kasi merong BMS. At ni-research ko rin sa Solar Group, merong nag-post doon kung pwede ba walang BMS, active balancer lang. Merong nag-comment na wag mong lagyan ng BMS kasi matutulog lang daw pag start ng motor. At ngayon, ating alamin kung kaya ba ni BMS. Dito na tayo sa labas at ating subukan kung kaya ba i-start. Magandang araw mga kasular, mga ka-DIYer, lalo na sa aking mga subscribers. Update lang ito sa ginawa kong 12 volt battery para sa aking motorcycle. At ang gamit ko dito, BMS na 50 amps, walang balancer. Nai-upload ko na ito kung paano ang paggawa ng 12 volts battery para sa motorcycle. Kumpleto po ang aking tutorial doon, pakitingnan nyo lang ang video, ilagay ko lang sa comment section sa ibaba. Itong video na ito, ipakita ko sa inyo kung kaya bang i-start ang motorcycle sa ganitong battery na mayroong BMS. Mostly kasi sa iba walang BMS kasi active balancer lang ang kanilang nilagay sa kanilang battery. Sa kadahilanan na hindi daw kaya ni BMS ang startup ng motorcycle. Nung una, wala akong balak magbuo, gusto ko lang na umili sa online sa Shopee. At ito ang sabi ni seller, hindi daw pwede siya pang start sa motor kasi merong BMS. At ni-research ko rin sa Solar Group, merong nag-post doon kung pwede ba walang BMS, active balancer lang. Merong nag-comment na wag mong lagyan ng BMS kasi matutulog lang daw pag start ng motor. At ngayon, ating alamin kung kaya ba ni BMS. At nandito na tayo sa labas at ating subukan kung kaya ba i-start. At ito, nag-start na. Kayang-kaya ni BMS i-handle ang starting ng motorcycle. Hindi man lang nahirapan si BMS. Isang pindot lang, nag-start agad. Ang brand ng ating motor, Skyag ST Skygo 125cc. At dito naman sa kanyang voltmeter 12.9, nakabukas yung ilaw na LED. Sinadya kong buksan yung ilaw para makita natin kung bumaba ba ng husto ang reading ng voltmeter. At ito, naka-standby lang siya sa 12.9 volt. Kung naka-off yung ilaw, nasa 13.3 volt. Ang kagandahan sa ganitong klaseng battery na LiPo4, kung meron siyang BMS, hindi masisira ang battery kahit masira pa ang regulator ng motor. Halimbawa, masisira yung regulator ng motor, masense ni BMS na nag-overcharge yung battery, agad niya itong i-cut off, mawala yung output, kaya safe yung battery. Isa din sa nagustuhan ko sa ganitong klaseng battery kasi pwede mo siyang i-repair. May 4 na cells ito sa loob. Halimbawa, kung mayroong isang cells na nasisira, ay pwede mo itong palitan. Compare sa lead acid na kadalasan ginamit sa motorcycle, once masisira na yung regulator ng motor, masisira din yung battery at hindi siya pwede i-repair. Isa pa sa kinagandahan nitong LiPo4, mataas ang kanyang depth of discharge, 80%, compare sa lead acid na 50% lang. Bago ako nagbuo nito, ni-research ko muna kung maganda ba talaga ang LiPo4 kaysa lead acid. At ito yung nabasa ko. Yan po ang aking nabasa bago ko ito binuo. At hanggang dito na lang mga kasolar, mga ka-DIYer. Sana mayroon kayong natutunan sa ating video. Kung mayroon naman, paki-like and subscribe na lang po. Hanggang sa muli. Salamat!